Okay, so ngayon, ang pag-aaralan natin ay ano nga ba yung tinatawag natin na formula na if and count if. Yan, itong dalawang to, pag-aaralan natin. So, saan yan? Sasagot sa status, sasagot kung ilan. Okay? So, ngayon, pwede maglagay tayo dito. Magtatanong tayo, how many is out of stock? Yan. Pwede ganyan. Okay? So, ano yung count? If. So, ang if natin, pag tayo ay naglagay nito, yan. This is decision uh, data analysis. Ano? Nag-a-analysis na siya. So, advanced na to, ha? Pwede na ito mga katulad ninyo ng sum, fraction. So, advanced na to. So, kung kayo ay, sino dito ang may and mayroon ng idea about programming? Meron? Anyone? Nung high school, hindi kayo nag-programming or what? Wala? So itong mga ito, else, elsewhere, else if, kasama ito sa programming language. Ito yung logic, deciding. Ito ang nagde-decide, nag-a-analyze ng isang data. So ngayon, sabi daw dito, paano nagwo-work ang isang count if? So, kung maaalala ninyo, di ba? Maliit ba? Okay, nakita na? Okay. Kung maaalala ninyo, ang anong tawag dito? Ang paggawa ng isang formula ay nag-i-start sa formula, nag-i-start sa yun, equal. Ba't nalilimutan na? Ayan, kaya nag-equal sign tayo. So ngayon, pag nag-type tayo na count, automatic lalabas sa'yo kung ano yung mga yun. So if, yan, conditional siya. Pag-click natin dito, sabi daw doon, anong range at ano yung criterion. Ano? So, anong range niyan? So, halimbawa, magsasample ako. Ang range halimbawa niya ay ito. Kasi stock count tayo hanggang sa baba. Yan. So, sabi ko yan. Okay, ngayon. Ano ngayon ang magiging criteria niya? Yan. So, ang magiging criteria niya, kapag out of stock, ibig sabihin ay zero. Okay? Zero. So, sasabihin ko sa kanya, okay, kapag ito ay less than equal to zero. Equal to zero. Yan yung criteria niya. Kapag daw, ang laman o value nitong mga to ay equal to zero, ibig sabihin, siya ay, ano mangyayari? Out of stock. So, i-close lang natin siya. Laging yan ay naka-open and close parenthesis. Pag-click ko, sabi daw may 4 na out of stock. O, dito natin nilagay para mas maayos. Equals, count if, tapos range daw. Ano daw yung range? Ano yung nasasakop niya? Diba mula dito hanggang doon sa baba. Then, bigyan ko siya ng criterion. Equals to 0. Close parenthesis. Enter. Sorry. Nawala pala yung ano. Yung ating. Yan. Yan. So, 4. 4 nga ba? Check natin. 1, 2, 3, 4. So, nabigay niya ako. May 4 daw out of stock. Nakuha? Okay. So, ngayon, itry nyo yan. Try nyo. Ayan. So, ngayon, ang itatanong nyo naman ay how many
is on stock or healthy stock. So ngayon, equal sign, count if ulit kayo. Count if, pagka-count if ninyo, range ulit. Ang range nyo ulit ay ito, pamula dito. Then, pagka-range ninyo, kudlit sa baba. Anong criterion nito? Sabi equal sign, greater than 100. Tapos, underscore, ano ulit, kudlit ulit. I-close nyo siya, i-enter ninyo. Oh, kasi mag-i-start siya doon. May problema nga. So, dapat walang equal sign. Greater than kayo. Alisin nyo yung equal sign. Mag-greater than kayo. Alisin nyo yung equal sign. Okay. Try natin i-equal sign dito. Yan pala. Una yung greater than sa equational. So, pag may na 100 ako dito, magiging 3. Pagkakabukod lang, pagkakasunod-sunod. Dapat mauna pala yung greater than siya. Okay, now, paano naman gumamit ng if? Yan. So, if naman tayo. Yan. Paano gumamit ng if? So, ngayon, ang if naman nagdi-decide. Ano? So, ngayon, sabi daw dito, ito yung panglahatan. Paano pag gusto kong mag-label? Pag dito sa status, gusto kong sabihin sa kanya. So, gagamit tayo ng conditional. Pag sinabing conditional, ang mangyayari niyan, si if ang gagamitin natin. Uy, makinig muna. Si if ang gagamitin natin. So, ngayon, equal sign ulit. Then, if tayo. If. So, ngayon, sabi daw ni if, anong hinihingi ni if? Logical expression, value, if true. Pag sinabi niya na tama siya, ito dapat ang sagot. Pag sinabi niyang mali yung sagot, if false, ito dapat ang ilalabas. Okay? So, halimbawa, sabi daw dito, yung logical expression, itong kukunin ko. Yan. Okay? If, D3 daw, okay? Oops. Yan. Is, same dong kanina. Anong sabi dong kanina? Equals to 0. Kapag equal daw si 0, si B3, dapat daw siya ay out of stock ang lalabas. Dapat yan ay out of stock. Out. No, gawin natin para logical agad tayo. Same yung kanina. Babalik rin din natin. Greater than, equal sign, 100. Siya daw ay healthy. Tama ba kanina? Hello. Yeah. Hindi na lang. Kapag daw siya ay 100, or equal to 100, dapat siya ay healthy. So, healthy. Okay? Kapag naman siya ay lower than 100, sasabihin natin siya ay low on stock. Then, i-close ko siya. Then, i-enter ko siya. Nakuha nyo? Okay. Suggestive. Pwede naman yan. Automatic na. Pero hindi ko muna gagawin ganon. O pwede rin naman baguhin ko. So, ngayon, ito muna gagawin ko. So, tama ba ako? 45 low on stock. Yan. So, ito siya. Low on stock sa if. Sir, paano pag 0? Mamaya yun. Medyo complicated yun. Ito muna tayo. Bakit? Kasi ang gagawin yan, siya ay, dapat ay, if within the if. So, ito muna tayong if. Baka kasi kayo malito eh. So, if muna. If, kapag daw siya ay greater than or less than, ang gagawin natin. O, sige, go. Ito. Try nyo. If, nasa taas baka nalilito kayo. Same nung ginawa nating equation sa baba. Situational, oh. Pero bibigyan niya natin siya ng sagot. Mamimili siya. Kapag daw siya ay mataas
or equal to 100, dapat siya ay healthy. Ngayon, kapag siya ay mababa ng 100, loan stock. O so, maglagay tayo dito sa ano, dito. Kopyahin ko lang to. So, punta ako sa 110 ha. Ayan, punta ako sa 110. Paste ko siya. Baguhin ko lang ito. Kunin ko to. Hindi siya nabago. Siya ay B13. B13. Yan. Enter ko. Healthy siya. Nakuha, ang ibig sabihin ko. Ayan, kasi bakit? Ayun, no, healthy siya. O ngayon, ang gagawin ko lang dito, same pwedeng suggestive o pwedeng higitin ko lang to, automatic to na. Yan, no, automatic. Gagawin niya yan. Ito yung power nun. Ano? Nakita nyo? So, mamaya yung ano, 0 ha. Medyo loan stock, loan stock, loan stock, loan stock. Okay? O, sige, gawin ninyo. So, ito naman kapag kasama yung 0. So, ang itatype natin, if ulit, pero nested siya, nasa loob din yung isang if. Ano, dalawang if. Unang decision niya, kapag daw yung value nito ay 0, ang lalabas ay out of stock. Pero kapag daw ang value niya ay less than equal to 100 ay low on stock. Pero kapag mas mataas doon, ibig sabihin siya ay healthy. Nakuha? So ngayon, kapag in-enter ko to, o yan, low on stock. Pero kapag siya ay tinulad ko dito, nakita niyo yung 0, may siyang out of stock na. Di ba kanina wala tayong out of stock? So naging 3 yung decision ngayon. Ang value. Naging 3 ang result natin. Ano? Low on stock, healthy, at saka out of stock. Nakuha? So yun naman ang gagawin nyo ngayon. I-edit nyo yan, lalagyan nyo sa loob ng isa pang if. Dalawang if. Pero dapat siya ay naka-close parenthesis pa rin. Same. Naglagay lang kayo sa loob ng isa pang if. Pwede pa ba ulit sa isa pang loob ng, nested yan, pwede. Decision making yan eh. So if, ano? Yan yung nagbabranch. Okay? Kapag kayo ay nagagawa ng isang logical, ng isang syntax, ng isang formula. So, yun naman ang gagawin ninyo. Paano kapag 3 na? Magdi-decide siya. Yan ay for aesthetic o para mas mabilis siyang makita. So, ano yon? Gagamit tayo ng conditional formatting. Ano yung conditional formatting? Pag pumunta kayo dito sa format, ay makikita kayo ditong conditional formatting. Nakita nyo? Dito muna. Nakita nyo ito, may conditional formatting. Para saan to? Sa format, then conditional formatting. Pag click natin doon, meron tayo dito na format. Anong sabi dito? Sabi daw dito, kapag itong C3, ang sinabi mo, ang kinuha ang gagawin mong conditional, lalagyan ko siya ng rules. Anong rules? Sabi daw, kapag ikaw ay merong text contain na ang laman ay low stock, sabi ko, ikaw dapat ay kulay red. Yan. Nakuha niyo. Kulay red. Pwede palitan ko yung text. Ikaw ay white ang text. Maging white ang text. Done. Next. Kapag naman ikaw ang laman mo ay na text ay out of stock. Yan. So ngayon dapat ikaw ay anong tawag dito? Maroon tapos white. Done. Okay, add naman ako ng another. Kapag ang laman mo, text contain, ay healthy. Ang kulay mo ay green or blue. Ang text mo ay black. Done. O paano? Bakit wala yun? So, ilagay natin.
101. Healthy. Nakuha? Nababago. 0. Out of stock. Nakuha? So, ganun yung power nun. Okay, nakuha? Madali. Pwede ba, sir, na automatic na hindi mo makikita yung text? Gusto ko color lang. Pwede naman eh. Paano? Punta ka lang dito. O gawin mong kulay niya ay kakulay niya para hindi nakikita. O, diba? Ganun lang yung technique niya para i-hide niya. Nakuha? So, by color lang siya ang mangyayari. Nakuha? Pwedeng ganun siya. Ano? Maraming technique na pwedeng yung gawin. Depende nga sa inyo. So, ngayon, ang gagawin ko lang siya, i-copy-paste ko hanggang ibaba. Then, yun na siya. Okay, nakuha? Healthy, healthy, healthy. Out of stock. Out of stock. Okay, sige, try natin. Try nyo.